sa bautismo sa kamatayan ni Kristo, sa dugo ni Jesus Christ, inamantuan, power, So ito nga po ang nag-viral na isang video po ng isang pastor na nagsasagawa po ng bautismo sa ilog habang ginagamit po ang katagang dahil sa bautismo ng kamatayan ni Kristo sa dugo ni Jesus Christ. Kung tama ba ang ganitong paraan ng pagbibinyag? Ito ba ang itinuro mismo ng ating Panginoong Kristo? Ito ba ang ginawa ng mga apostol? At may authority ba ang isang pastor na baguhin ang formula ng bautismo na iniwan ng ating Panginoon? Now, kung sa tanong po na ito ba ang formula na inutos ng ating Panginoong Kristo, malinaw pong sagot dito, hindi. At ito po ang dahilan kung bakit napakahalaga po ng usaping ito. Hindi po natin pinag-uusapan kung mabait ba ang pastor, hindi po natin pinag-uusapan kung sincere ba siya, hindi po natin pinag-uusapan kung gaano karami ang kanyang followers. Ang pinag-uusapan po ay kung sinusunod ba niya ang mismong inutos ng ating Panginoong Kristo. Ano nga bang eksaktong utos ng ating Panginoong Hesus tungkol po sa bautismo? Napakalinaw po ang utos. Bago siya umakyat sa langit, sinabi niya in Matthew 28 verse 19, "Humayo nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Pansinin niyo po ito. Hindi po sinabi ni Jesus na sa dugo ni Jesus. Hindi po sinabi ni Jesus na sa kamatayan ni Kristo. Hindi po sinabi ni Jesus na sa pangalan ni Jesus lamang. Ang mismong inutos po niya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So ito po ang tinatawag na Trinitarian formula. At walang sino man po ang binigyan ni Kristo ng karapatan na baguhin po ito. Now, doon naman sa tanong na pwede bang baguhin ng isang pastor ang formula? Well, diretsang sagot po, hindi. Hindi po maaaring baguhin ng pastor, hindi po maaaring baguhin ng pari, hindi po maaaring baguhin ng obispo, hindi po maaaring baguhin ng Santo Papa. Bakit? Dahil ang bautismo po ay hindi imbensyon ng tao. Ito po ay sakramento na itinatag mismo ng ating Panginoon Kristo. So sinabi nga po ni Apostol Pablo, Galatia 1:8, "Ngunit kahit kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo kaysa sa ipinangaral namin sa inyo, siya'y sumpain." Kung hindi po maaaring baguhin ang ebanghelyo, lalong hindi na po maaaring baguhin ang mga sakramentong iniwanan ni Kristo. Pero bakit po sa aklat ng mga gawa ay sa pangalan ni Jesus ang nagbabasa? Well, ito pong madalas kasi na argumento ng ilang grupo. In Acts chapter 2 verse 38, hindi naman yung Trinitarian formula. Kasing sinasabi daw doon, magsisi kayo at magpabinyag ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At sinabi rin po in Acts chapter 10 verse 48, at ipinag-utos niya sila'y bautismuhan sa pangalan ni Yesu Kristo. At sa Acts 19:5, nang marinig nila ito, sila'y nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Well, ang tanong po natin dito, ibig bang sabihin nito ay sinuway na ng mga apostol ang utos ni Kristo sa Matthew 28 verse 19? Hindi po. Hindi po kailanman susuway ang mga apostol kay Jesus. Ang parera lang sa pangalan ni Jesus, sa aklat po ng mga gawa, ay hindi po tumutukoy sa eksaktong salita ng ritual, kundi sa otoridad at pananampalataya kung saan sila po bininyagan. Pinapakita lamang po nito na sila ay naging mga tagasunod ni Kristo at hindi po ng Judaismo sa ibang relihiyon. Kung babaliwalain po natin ang Matthew 28 verse 19, para na rin po nating sinasabi na sinuway mismo ng mga apostol ang kanilang Panginoon. At imposible po yon. Now, ang parira lang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, may ibang kahulugan po doon na authority. And that is the authority na sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus Kristo in Matthew 28 verse 19 na binyagan sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. At talagang sinunod po yan ng mga apostol. Now, anong ginawa ng mga unang Kristiyano ngayon? Well, ito pong nakakagulat. May dokumento po ang mga unang simbahan na isinulat mismo noong unang siglo, malapit po sa panahon ng mga apostol. Ito pong tinatawag na Didache o Teachings of the 12 Apostles. Sa Didache chapter 7 po sinasabi doon, "Baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Papansin po natin na ito mismo ang utos ni Kristo sa Matthew 28 verse 19. Ibig sabihin lamang po nito, mula pa sa panahon po ng mga apostol, ang simbahan ay gumagamit na po ng Trinitarian formula. Hindi po ito imbensyon ng Katoliko. Hindi po ito na-imbento noong Middle Ages. Hindi po ito inimbento ng Santo Papa. Ito po ay apostolikong tradisyon mula pa sa simula. Now, ano ngayon ay tinuturo ng Ama ng simbahan? Well, kagaya po ng sinasabi ni San Justin Martyr, sa kanya pong first apology sinabi niya, "They received the washing with water in the name of God the Father and the Lord of the universe and our Savior Jesus Christ and of the Holy Spirit."
Maliwanag po yan. At kahit po si San Irenaeus, itinuro niya na ang bautismo ay sinasagawa ayon sa inutos ni Kristo sa Matthew 28 verse 19. Si Tertullian po ay malinaw po niyang binanggit ang Trinitarian formula. Makikita po natin na sa unang 200 years ng Kristyanismo, iisa ang paraan ng bautismo. Now, sino ba ang may authority magbautismo ngayon? Well, ito po kasing sagot sa mahalagang tanong. May authority ba ang mga pastor na magbinyag? Ang sagot po ng simbahan dito, yes, kung tama ang kanilang ginagawa. Kasi ayon po sa Catechism of the Catholic Church 1256, the ordinary ministers of baptism are the bishops, the priests, and deacons. But in case of necessity, anyone, even a non-baptized person, can baptize. So ibig sabihin po kahit hindi pare, maaaring magbinyag kung gumagamit po ng tunay na tubig, ginagamit ang tamang formula, may intensyon po na gawin ang ginagawa ng simbahan. Kaya hindi po ang pagiging pastor ang problema dito. Ang problema po ay kapag binago ang itinuro mismo ni Kristo. Now, bakit napakahalaga po ng tamang formula? May mga nagsasabi kasi na hindi ba mahalaga ang puso? Yes, mahalaga po ang puso pero mahalaga rin po ang pagsunod. Sinabi nga po ng ating Panginoong Hesus, John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Pansinin niyo po ito. Hindi po sinabi ni Jesus na baguhin ninyo ang aking mga utos. Hindi niya rin po sinabi na dagdagan ninyo ang aking mga utos. Ang sinabi niya, tuparin ninyo. Ang tunay po na pag-ibig ay pagsunod. Kaya ano ngayon ang sinasabi ng simbahan tungkol po sa mga nagsasagawa na panibagong formula patungkol sa baptism? Well, noong 2008 po at muling nilinaw noong 2020, ang Vatican po sa pamagitan ng dating Congregation for the Doctrine of the Faith ay nagpahayag po na ang mga bautismong gumagamit po ng maling formula ay invalid. Halimbawa na naman po, sinasabi na, we baptize you in the name of the Creator, Redeemer, and Sanctifier. Ito po ay hindi valid dahil hindi po ito ang eksaktong inutos ni Kristo. Kung ganoon po kaseryoso ang simbahan sa pagbabago po ng formula, mas lalong dapat po tayong maging maingat sa mga formula na hindi po kailanman inutos ni Kristo. Diba? Now, ito pong mas malalim na issue sa authority. Sa uli po kasi ang usapin ay hindi po lamang tungkol sa ilang salita. Ito ay tungkol sa authority. Sino ba ang may karapatan magturo? Sino ba ang may karapatan magpaliwanag ng Biblia? Sino ba kasing may karapatan magpanatili ng sakramento? Sinabi po ito ng ating Panginoong Hesus kay Pedro. Matthew 16 verse 18 to 19. Ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At sinabi rin po ni Jesus sa mga apostol, Luke chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Hindi po iniwan ni Kristo ang isang aklat lamang. Nagtatag po siya ng simbahan, nagbigay po siya ng mga apostol, at ipinagkatiwala po niya sa simbahan ang pangangalaga sa mga sakramento. Kaya balikan po natin ang mga tanong. Tama bang formula na ginawa ng pastor? Dahil sa bautismo daw ng kamatayan ni Kristo sa dugo ni Jesus Christ? Maliwanag pong sagot. Hindi ito ang formula na inutos ng ating Panginoong Kristo sa Matthew 28 verse 19. May authority ba mga pastor na baguhin ang formula? Wala po. May authority ba ang pastor na magbinyag? Yes, kung gumagamit po siya ng tunay na tubig, tamang intensyon at tamang formula. Ano po ang tamang formula na inutos ng ating Panginoong Kristo? Matthew 28 verse 19, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ang itinuro ni Kristo, ito po ang ginawa ng mga apostol, ito po ang pinapanatili ng mga unang Kristiyano, ito po ang itinuturo ng simbahan sa loob po ng mahigit 2,000 taon na. At mga kapatid, kapag usapin po ng kaligtasan at sa mga sakramento ang pinag-uusapan, hindi po tayo dapat umasa sa opinyon ng mga viral preacher na ito. Dapat po tayong bumalik sa malinaw na utos ng ating Panginoong Hesukristo, sa Biblia, sa mga apostol, at sa simbahan na itinatag niya upang maging haligi at saligan ng katotohanan. Maliwanag po yan na sinasabi in 1 Timothy chapter 3 verse 15. Kaya kung sang-ayon po kayo sa video nito, please comment down below. I will follow the true teaching of Jesus Christ. Please like and share, bahagi po natin ito at suportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.